na imbag nga malamyumanan amin, gagayam kan kakabsat. At ang i-discuss naman natin para sa ating construction episode serye, after 154 days of construction works, papakita natin yung ating progress update para sa ating project dahil nandito tayo ngayon. Ongoing tayo ng wrapping ins ng ating electrical works installation. Yan po siya. Makikita ninyo, yan po yung ating electrical panel. Yan po. At ongoing din tayo ng installation ng ating mga plumbing system, no? Yan po yung ating mga PVC orange para sa ating toilet and bath at para sa ating kitchen sink naman. Ito po yung itsura ng ating project. Medyo madilim siya kasi wala pang ilaw dito sa loob, no? Meron tayong extension, nandun siya banda. At ito, ongoing tayo ng installation ng ating kitchen. Yan, naka-slab na po tayo. Bali mapapansin niyo, pinatong natin siya. Una tayo nag-flooring. Yan, tapos pinatong natin itong mga CHB. Pero yung mga dowels nito, itong vertical dowels na ito, nakatanim po siya, no? Sinabay natin siya sa flooring. Yan yung style niya. Naka-L-type, no? L-type yung style nito. Papakita ko yung height naman ng ating ng ginamit natin dito sa ating lababo o kitchen sink. Yan po. Okay, pakita natin yung height ng ating lababo. Yan, pansinin niyo po yung ating metro. Ang pinaka-top ng ating slab is nasa 80 cm o 800 mm yung taas po nito. Ay, ang lapad naman po nito is nasa 70 cm or 700 mm. Yan yung nasa ating design. Pansinin niyo yung ginamit nating mga bakal, yung mga main bars natin is 12 mm siya para medyo mas matibay, no? Hinaluan na lang natin siya ng itong mga extra bar natin, mga 10 mm. Pero lahat ng main bars po natin, gumamit tayo ng 12 mm naman dito. Yan po siya. At masinsin, no? Yung ating yung distance naman nito is almost nasa lang siya. Nasa 180 mm or 18 cm. Yan po siya. Yan, makikita ninyo is naka-L type siya. Yan. At ito, kailangan itong zinc, itong kitchen sink, kailangan po siya para sa eksakto, no? Kasi magkakaiba ng sukat po ito. Hindi natin siya maislaban hanggat wala itong ating kitchen sink. Kaya nagkaroon na tayo ng kitchen sink. Yan. Kasi sakto po ito dito sa butas na ito. Yan yung diskarte nito. Maglalagay kayo ng stopper, no? Para makasabay yung pagbuhos ng mga gilid naman nito. Ang gagamitin naman natin kapal ng ating slab, yan po siya, pakita natin. 8 cm, no, on top. Ang magiging kapal ng ating slab. Yan po siya. O 80 mm. Para dito sa ating kitchen sink o lababo. Para mas matibay siya. Yan yung itsura niya. Is naka L-type. At ito, naikasan na rin natin yung abang ng ating mga PVC lines, no, para sa ating kitchen sink. Ito yung kanyang drainage, no, yung sink natin. Ang height po ng ating PVC orange, ano po ito? 50 cm from the floor o kaya 500 mm on center, no. Yung size po ng ating PVC orange is D2, yung kanyang diameter. Itong vertical pipe na tumaas. Pero nag-reduce siya, no? Kasi dito sa baba is mas malaki. 3 inches diameter naman yung ginamit natin. Mapapansin nyo siya dito, ito yung ating clean out, no? Yan. Medyo nakangat siya para kapag na tayo, tiles, sakto po ito. Okay? Yan din po yung ating water line. Media yung ginamit natin. At ang height po nito is 550 mm o kaya 55 cm from the floor. Yan yung abang niya ng ating kitchen sink. Itong ating kitchen sink, double po siya. Yan. Double sink siya. At package na po ito, pag bumili kayo ng kitchen sink, meron na din siyang fittings. Ito po yung kanyang pinaka-fittings. Naka-P-trap siya. Kung bubuin natin siya, ito naman yung magiging itsura niya. Yan. Dito sa ilalim yung P-trap, at ito naka-P siya dito. Ito yung papunta na doon. Yan. Sa kanyang pinaka-abang. Yan. At itong isa, naka-recta naman dito. Yan siya.
Kaya ang style po niyan, dahil double sink siya, yan. Bali, dalawa yung kanyang abang. At itong isang hose na ito, pupunta na sa drain. Susuksok lang siya sa drain. Yan yung kanyang fittings. Kasama na po ito pag bumili kayo ng ating kitchen sink. Yan po siya. Di bale, ang presyo po nito dito sa hardware is nasa 3,100 pesos. Nakadepende po siya sa area ng inyong location. Pero nagre-range po yung ating mga ordinary type ng mga stainless steel ng mga sink is nasa 2,000 up to 4,000 pesos. Ito is nasa 3,100 pesos naman siya. Okay? At itong rebar ng ating parilya para sa ating slab, ito may nakabang na dati dito. No? Yan. Kaya kung papansin ninyo, nakatali po siya. Kasi nakasadya na po yan. Bago pa natin siya inano tong ating mga walls. No? Pero dito is hindi siya naabangan. Kaya ang ginawa natin is binaon natin siya. Kapaon po lahat yan. Para nakakapit siya dito sa ating wall. Para mas matibay. Yan. Lahat po yan nakabaon. Yan. Binarena po natin. Tsaka sinuksok yung ating rebars naman dito. Yan. Dati nang nakaabang dito sa isang side. Yan po siya. Yan. Kaya may duktungan. Okay? At ito, ipakita ko din po sa inyo yung ating floor plan naman para sa ating kitchen sink at para sa ating toilet and bath. Ito po yung ating floor plan. Lakihan lang natin siya. Yan, di bali yan yung ating kitchen sink. Yan, naka-L type po siya dito sa may corner, no? At ito na po yung dinidiscuss natin ito. Di bali, bubuhusan ito bukas. At yung ating toilet and bath, dito naman siya. Yan. Di bali, naka-mirror type lang siya. Dalawa yung ating toilet and bath. Naka siya, no? Yan, napakahaba. At ito, yung ating laundry naman. Papasok ka muna sa laundry, and then makikita mo yung dalawang toilet and bath naman natin. Yan po siya. Mayroong lavatory, kasunod is laundry, at yung ating shower area. Pakita natin siya sa actual, kasi naikabit na natin yung ating mga PVC pipe, water line, at saka yung mga drainage. Bale, eto siya. Yan. Ito na yung kinabit nating mga hamba. Naikabit na rin po natin. Yan. Okay? Sukin natin. Yan po yung ating parilya para sa ating flooring. Nakatansi na po yan. Ang kapal naman ng ating flooring dito sa area ng toilet at saka laundry is yung 10 cm o 100 mm yung kapal ng ating slab on fill. Dito, discuss natin to. Dito, magkakaroon dito ng isang lavatory. Yan. Ito po yung abang niya para sa kanya drainage. Magkakaroon pa dito ng mga P-trap later on. Ito yung ating water line, PVC blue, yung ginamit. Ang height po nito is nasa 500 mm. Makita natin, o kaya 50 cm from the floor. No? Yan po siya, on center. At ito, 55 centimeter. O kaya, yan, 550 mm yung height ng ating water line. Dito sa ating magiging pinaka-lavatory dito sa laundry area. Yan. At ito, naman to, faucet. Yan, floor faucet siya. Kaya mayroon siyang drainage dito. Yung ating mga drain, nung kinabit natin to, mayroong mga dito, P-trap. Lahat ng mga drainage na ginamit natin, ang size po ng ating PVC orange is 3 inches diameter. Lahat ng ginamit natin. At itong mga naging 2 inches para sa mga lavatory, kitchen sink, yan po siya, distress po. Lahat ng bumaba rin dito. I-reduce natin siya, ginamitan natin siya. Itong ating bushing reducer naman ang ginamit natin. Yan. 3x2 na bushing reducer. Yan po siya. Okay? At ito yung ginamit nating para sa ating drainage. Yan, yung mga P-trap nito. Lahat po yan, ang nakabaon na yan, naka-P-trap po tayo sa ilalim. Bali yan, ginamit natin. Na pinaka-P-trap naman nito. Yan po siya. At ito yung ating mga floor drain dito sa laundry area. Di bali, distress po lahat. At nung in-install natin to, nilagyan natin siya ng mga P-trap.
Yan. At ito naman, yung ating laundry drainage, no, para sa ating washing machine. Yung papasok naman siya dito. At ito naman yung water line para sa ating washing machine. Medyo mataas po, kung mapapansin ninyo, yung naging height po nito. Kasi para sa washing machine natin, magkakaroon siya dito ng valve dito sa kanyang pinaka-outlet. Yan. At ang height po nito is nasa 120 centimeter from the floor or 1,200 mm. Itong ating mga faucet, 550 ang height po nito from the floor. Yan po siya, 550 mm or 55 centimeter. Parehas din po nito. Itong abang ng ating mga lavatory. Yan. At ito yung ating CR, no? Yan, meron na po siyang pinto. Kinabit na rin natin yung pintuan nito. PVC yung ginamit na pintuan. Yan, puti po siya para malinis tingnan. Typical po itong ating dalawang no? Yan, yung dalawang CR natin. Typical siya. Naka-mirror type lang siya. Yan, pahaba po siya yung ating pinaka-toilet and bath. At pagpasok mo ng pinto, dito yung ating lavatory. Kung maalala ninyo, yung pinakita kong drawing, ito po yung layout ng kanyang mga plumbing system. Yan. Ang waterline PVC blue rin yung ginamit. At ito, yung abang ng ating lavatory. Yan po siya didos. Ang size ng ating PVC orange at 1/2 itong ating waterline. Ang height po nito is same lang sa faucet, no? 550 mm or 55 centimeter. At yung ating drain naman is nasa 500 mm or 50 centimeter. At ito naman yung ating dalawang drainage. Floor drain naman ito. Detress po siya. Yan. Yan yung drainage ng ating shower. At ito drainage naman dito sa bungan. Yan po siya. Ito yung ating angle valve para sa ating water closet. Ang height nito is 120 mm or 12 centimeter from the floor. At ito yung ating para sa water closet, di 4 ang diameter naman nito. At ang pinakasukat nito from the wall on center dito is 350 mm or 35 centimeter, no? Para eksakto po yung magiging water closet nito pag nilagay na po siya. Dahil meron po siyang flash. Dahil nandito yung kanyang angle valve. At yun, gagamit na lang ng telecon shower. Makita natin, lagyan natin konti yung video. Yan naman yung ating water line para sa ating shower. Tinantay na rin natin siya dito. Yan, nasa 550. Yung height pa rin nun. 550 mm or 55 centimeter. Gagamit na lang ng telephone type na shower na merong faucet. Yan po siya. Okay? At yan yung layout ng ating toilet and bath. Typical lang po siya dito. Sa kabila. Yan. Yan naman po siya. Ito pa yung balanse ng project. Wala pa yung isang bintana ng ating CR. Pero dito sa kabila, nagkaroon na siya. No? Meron na. Yun. Dito rin. Ating laundry, meron na rin. Yun. Okay? Bukas, bubuhusan na rin tong flooring nito. Itong ating laundry area. Yan yung ating naging layout dito sa ating laundry, toilet, and bath. Okay? Hanggang dito na lang muna yung ating video at magkita tayo sa susunod na episode para sa iba pang detalye ng ating construction project serye. Hanggang sa muli!